And we are back here on ABS-CBN Sports and Action sa Philoil Flying V Center pa rin po. Magandang araw po sa inyong lahat. Tuesday po ngayon, July 19, 2016. Tatlong laro po ang inihanda sa inyo ng ABS-CBN Sports. Nasa unang laro pa lamang po tayo, San Sebastian kontra La Saletran Knights. Lamang po ngayon ang Baste, 28-23. Mikey, very fast first quarter para sa kanila katulad ng last game nila against sa Perpetual Help Altas. Well, of course, right off the bat, uminit itong Letran. Pero San Sebastian gaining a little bit of experience from their past game. Humabol agad at ito, to end the first, lumamang itong San Sebastian. Samantala, balik tayo dito sa ating laro. Nagsimula na ang second quarter. JP Calvo, kick out. Balanza for three. Off to the side of the rim. Costello nagbababa ng bola para sa Baste. 11 points sa kanya nung first quarter. Jeric Fabian. Isolation against Balanza pero ikot nila ang bola. Valdez. Wala yung tira niya doon. Ang batak for the rebound. Tumatakbo po ang Letran. Pero gumaganda yung ikot ng bola ng San Sebastian. Nakinulangan lang ng isa pang extra pass doon para may mas magandang tira sila. Pero makikita natin kung mag-a-adjust sila. Soliano looking for a teammate. Calvo takes the three. Kick out to ng batak. Ray ng batak. Drains that three-pointer. You can't leave Stingray that open. Alam naman siguro ng San Sebastian na si Stingray talaga ang kumakamada sa offense ng Letran. So medyo mag-iisip-isip ka kung mag-help ka kung ikaw ang kumapantay kay Ray ng batak. Ito napaka-importante, Mikey, to have the lead after the first quarter dahil teams leading after the first quarter this season, 13-5 yung kanilang record. Pero mukha namang walang pakialam doon itong Letran Knights. Umaatake na naman si Ray ng batak, although natamaan ata siya doon sa chan. Pero ito yung drive ni Calvo. Kita mo yung split din doon. Mukhang inaaral nila yun. And open na open itong si Ray ng batak for that in-rhythm three-pointer. Kalawang tres yan ni Ray ng batak. 15 puntos na para sa kanya. Wala pa tayo sa kalahati ng ating laro, Mikey. Ayun, natamaan siya doon si Ray ng batak. Pero tumayo naman. Pinagpaglang itong si Stingray. Stingray this season always looking to attack dahil every game na in-over ko, Mikey, itong si Stingray walang takot to. Looking always to attack and bank bodies with the other team. Last year pa yung ganyan. Actually, 4 years na yung ganyan. Itong si Ray ng batak. Kahit may mas veterano sa kanya, iba yung tapang niyan. Pero itong si Calvo, again, like what you were saying, wala na si Antman. Siya na talaga ang top point guard nitong Letran team and showing yung tiwala na binibigay sa kanya ni Coach Jeff Knapp. Pero may shades doon of Antman sa tirang yun ni JP Calvo. Mentes ang tira doon ni Jeric Fabian. Matakbo ang Letran ng batak. Binigay kay Calvo for three. Wala yun. Offensive rebound. Felix Apreco doing the dirty work for Letran. Ito na, dinodouble na nila si Ray ng batak doon. Sakto, nasipa ni Ray ng batak yung bola. So, nag-adjust kagad yung San Sebastian knowing na si Ray ng batak ang gagawa. Pero itong si JP Calvo, nagpapakita din para dito sa Letran. 5 sunod na puntos para itabla ang ating laro mula sa Letran to start off the second quarter. Tapos po tayo, 28 all. Ito si Kalisaan, bumalik na para sa Baste. Itong si Kalisaan, buong season, di pa niya nakakuha talaga yung rhythm niya. Alam naman natin na last year, skumore pa ng 35 points yan ng isang laro. Pero maganda yung matchup nila dito ni Apreco. At ito, naglambingan na sila sa ilalim. Kakapasok pala ni Kalisaan. Michael Kalisaan, Mikey, always deadly dahil meron siyang size at saka meron siyang dribbling abilities to be able to shake his defenders and go to the rim. Saka may short stop jumper din itong si Michael Kalisaan. Kaya nga naman deadly to kahit kailan puputok to. Kaya medyo minamalas pa to start the season. Anytime, gagawa at gagawa yan si Michael Kalisaan. Jeric Fabian with a fadeaway. Puts it in, Jeric Fabian. Jeric Fabian really trying to look for his offense. And rightfully so, kakailangan nila si Jeric Fabian if they want to beat the defending champions. Unang puntos yan para dito kay Jeric Fabian. Letran looking to set up their offense. JP Calvo still at the helm.
Ng Batak, goes for three. Off to the side, pero offensive rebound ni Jom Soliano and he draws the foul. Pero pumunta muna tayo sa ating kaibigan na si Myrtle Serosa. Myrtle? Hello Martin, last season nga si Michael Calisaan ang naging ay tinanghal na ating most improved player for season 91. Pero before the season ay nagkaroon siya ng motorcycle accident, kaya naman medyo nagkaroon siya ng problema. Kaya naman ngayon kasama natin ang kanyang pinsan na napaka-supportive talaga na si Janrick Calisaan. Janrick, anong ginawa ni Michael para makahabol siya for the season 92 at para makarecover siya agad? Araw-araw lang siya nag-ensayo. Tapos lagi nagja-jogging para makapag-recover ka agad. Oo nga, pansin nga namin na kinukuha niya na ulit yung kanyang dating rhythm na last season naka 35 points pa siya. Ngayon hinahabol niya ulit yung ganong klaseng style niya na paglalaro. Bila namang pinsan, paano siya outside the ring? Kasi gusto siyang mas makilala ng mga kapamilya natin dyan. Lagi lang nagahayang lumabas. Lagi kami hinahayang magbabarkada. Yun lang pa. Pero yung mga ginagawa niyo naman, mga kain lang naman, no? Tapos basketball, di ba? Kain basketball lang po talaga. Ganyan yung ano ninyo, mga trip ninyo. Tsaka dinig ko, pareho kayong mga taga Pampanga. Batiin mo naman yung mga kaibigan natin dyan sa Pampanga, sa Kapampangan. Binabati mga ba yung mga taga San Vicente Pampanga, lalo yung mga tropa namin. Thank you very much, Janrick. Pero yan, balik muna sa'yo, Martin. Maraming salamat, Myrtle. Ayan nga, si Michael Calisaan. Medyo na-injure siya nung off-season natin. Pero syempre, Mikey, kung ikaw yung player at may injury ka, mararamdaman mo na yung adrenaline ng season ng NCAA. Biglang, magiging milagro, bibilis gagaling yung injury mo. Pero we have a timeout on the floor. Magbabalik po ang coverage ng NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports and Action. Babalik po tayo dito sa ABS-CBN Sports and Action as we take a look at that nice play. And Ray ng Batak with the finish for Letran. Ray ng Batak talagang showing us the whole package when it comes to his offensive game. Ilalim, labas, pull-ups. Meron din siya floaters from the free throw line. Talagang nilalabas niya lahat itong first half. 33-31, lamang pa rin po ang San Sebastian dito. 5:54 remaining here in the third. And this is exactly what Coach Egay Macaraya would want for the San Sebastian Stars. They are the underdogs, of course, entering this game against the defending champions. But if they can keep the game close for as long as they can, tingnan natin kung ano mangyayari sa dulo. Alam naman natin, stranger things have happened here in the NCAA. Again, Mikey, dalawang streaks ang mabibreak sa larong ito. Pag nanalo ang Baste, mabibreak ang kanilang losing streak. Pero pag nanalo ang Letran, pag nanalo ang Baste, Sige. laban sa Letran, mabibreak nila ang winning streak pala nitong Letran. Calvo, kick out to Luwib. Ikot muna nila ang bola. Ang Batak, pulls up. Wala yung tres doon. Jeric Fabian tumatakbo para sa Baste. May foul tayo against Ray ng Batak. Babalik na rin para sa Baste. Etong si Alvin Capobres at si Regine Ilagan. Fast start para dito kay Regine Ilagan ng first quarter. Nakakapitong puntos agad siya. Pagkapasok pa lamang niya, Mikey. Well, alam naman natin, Reggie Ilagan, pinag-uusapan pa lang natin yan before this game. Off the bench yan at paglabas niya ng bench, halatang titira. Ito na naman siya, Reggie Ilagan. Pero umupo na rin si Stingray ng Batak. So we will see saan manggagaling yung opensa ng Letran. Kanina, nung umupo si Ray ng Batak, medyo nahirapan on the offensive side itong Letran. So we will see sino si step up. Soliano securing that ball para dito sa Letran. JP Calvo off the screen of Quinto. Crossover move against Calisaan. Nice drop off. Pero inikot ulit nila. Calvo for three. In and out. Outlet pass. Pero nakabasa doon ni JP Calvo rather. Ang pasa. When Ray ng Batak sits down for Letran, importante na ipaikutin ng Letran ng bola to find open shots. Ang ganda nung tira doon ni Calvin, hindi lang na-shoot. At muntik tumakbo dito, muntik numakaw play. Itong si Capobres, buti nahabol din ni Calvo. Hindi sulit yung tira doon ni Michael Calisaan. Churluweb. Wala.
Regil Ilagan, tumatakbo. Ilagan, dire-diretso, pero wala yung layup niya doon. Binigay dito kay Kalisan, who puts it in for San Sebastian. Maganda talaga ang pinapakita dito ni Reggie Ilagan. All the way, nakuha niya rebound at nahanap niya doon si Kalisan Ilagan, which is good for the confidence of his big man. Pumasok na rin pala para dito sa Letran, si Maui Bernabe. The whip. Binigay dito kay Quinto. Oh, nice pass to Jom Soliano who finishes the hoop. Yun ang mga kailangan gawin ng Letran habang nakaupo si Ray ng Bata kay humanap ng mga easy points para dito sa kanilang mga big men. Valdez. Shaking Bernabe. Valdez makes the floater. At eto na naman si JP Calvo, all the way na naman. Talagang mukhang malaki ang iniwan ni Mark Cruz at ready saluhin naman itong si JP Calvo. JP Calvo. Ganda ng pocket pass doon naman ni Bong Quinto kay Jomari Soriano for that easy two. Great off-the-ball movement para dito kay Jom Soriano for that easy layup. And JP Calvo going all the way off a basket nitong si Valdez. So importante para sa San Sebastian na alam nila na itong Letran hindi kailangan kayo magmintis para tumakbo sila. Made or miss yan, tatakbo ang Letran Knight. Napakabilis ng pamatay sunog nitong Letran. Pero Regil Ilagan right now on the floor para dito sa Baste. Goes to Betyong. Looking for David. David cuts. Back to Betyong. Couldn't handle the basketball. Nilabas dito kay Kevin Johnson. Pero 3 seconds ang itatawag dito kay Kevin Johnson. Ang ganda ng ilalim nitong San Sebastian pag nagsabay si Betyong at saka itong si Kevin Johnson. Two very big and hefty players para dito kay Coach Egay. Nagpasampa sila sa ilalim. Yun lang, naputokan ng 3 seconds doon. Ito, JP Calvo. Na double team doon. Binigay kay Quinto. Kick out ulit. Pambid making that three-pointer para dito sa Letran. And big shot para kay Pambid at na-steal na naman ni Macjurluwib doon. 4-on-1. Yun lang, medyo nagmadali doon si Pambid. Could have brought the ball out and look for a better shot. Kapobres, sumalak sa Kapobres. Binangga doon ang isang Letranisa pero tumatakbo si Macjurluwib. Naka-foul on the other end. Etong si Jom Soliano kay Regil Ilagan itatawag yon. And a good foul there para kay Reggie Ilagan. Alam naman niya na lugi siya dito kay Jomar Soliano sa ilalim. Pero starter point dito, bumabawi naman ng Letran. If marami na pupuntos ang bench ng San Sebastian, marami naman ang starters ng Letran. Ito, we have another timeout on the floor. Magbabalik po ang laban ng Base at Letran dito sa NCAA Season 92. And we are back here on ABS-CBN Sports and Action. Balik po tayo dito sa Phil Oil Flying V Center for another coverage of the NCAA Season 92 as we take a look at all the smiling faces around here. Tumayo lang si the bus driver. Kinlosep na direct yung girlfriend ni bus driver. Patay tayo kay Giovanni niya. Pero ito, din Santiago. Also supporting the NCAA. Lagi nandito yan si Dindin Santiago. Second quarter pa rin po tayo. 2:34 left. Nasa Letran na po ang kalamangan. 38-37. Jom Soliano now at the free throw line for 2 free throws. Ito pa Mikey, si Jom Soliano, isa pang taga-Letran na manadadala yung championship experience from last year dahil ito yung nag-step up para sa kanila nung championship series na yun. Oh, to be able to stop the likes of Ola Adiogun and of course si Tangkwan ng San Beda. Malaking bagay yun, especially maliit lang compared sa kanila itong si Jomari Soliano. So pagpasok ng season na to, alam mong mataas ang kumpiyansa nito. Ito, anong gagawin ni David? David making his move. Mahina yung jump shot niya doon. Off and running itong Letran. Kick out. Quinto, libre sa tres. Pintes ang tres doon ni Bong Quinto. Pero nakakuha ng Letran doon yung gusto nilang tira. Pero itong si Capobres umatake agad sa kabila. Pero as we look at that offense itong Letran, ang ganda ng drive doon ni Calvo. Umik out dito kay Macjurluwib. And that extra pass, that very important extra pass which led to an open 3 by Quinto. Hindi lang na-shoot doon.
Eto nga, Letran defense clicking right now. 4 na blocks para sa kanila, isa lamang dito sa San Sebastian. At ang ganda ng laban natin sa ilalim. Alam naman natin na walang foreign athletes ang both teams na to. So talagang nagtutulungan ang kani-kanilang mga big man para ma-negate yung kabilang big man naman. Dahil nabanggit mo yan, Mikey, this is actually a unique matchup this season dahil all Filipino itong dalawang kuponang ito. Oh, kaya walang dumadaktak masyado eh. Talagang laban sa ilalim ang nangyayari at walang lugi. So makikita natin how both teams na all Filipino lineups nga ang dala this season will fare against those teams na may foreigners. Pobres Mintes ang ikalawang free throw. Pero of course, last season, ang naging champion nga natin ay all Filipino. So that gives a lot of hope para dun sa mga teams na katulad itong San Sebastian. At matagal na rin walang nag-champion na all Filipino. Yung huli was, if I'm not mistaken, yung team nga ng Pinatubo Trio ng San Sebastian na yung sina Calvin Abueva, Sanggalang, tsaka sina Pascual. Napakalakas ng lineup na yun, Mikey. Pero ito, Letran getting the ball back. Pambid with anticipation right there. Bong Quinto. Nilabas ulit ang bola, Pambid. Against Ryan Costello. Kick out, Reynang Batak. Reynang Batak from downtown. He hits his third three-pointer in this game. Sasabihin ko palang kanina, sana wag ma-inlove itong si Reynang Batak sa three-pointer. Pero kung ganyan katindi ang tira niya from the outside, tumira ka lang. Sasabihin ni Coach Jeff for sure. Sumabog na nga itong si Reynang Batak. 20 puntos na para sa kanya. 20 points in the first half. En route, sakto to. Baka kumorenta to kung matapos ang game. Very James Harden-like nga, Mikey. Saka lahat eh. Kaya niyang gawin. Ilalim, kumuha ng foul. Perimeter game niya. Yung labas din niya. Talagang James Harden na ang laro nito. Itong si Reynang Batak. Nasa kanya na ang green light this season to be the leading scorer and the main leader of the Letran Knights. Akala ko nasa kanya na ang lahat. So makikita natin, they're now up by 4. Tingnan natin kung masusustain dito itong lamang na to as we enter the half. Ulanadi, kakos ang tres niya doon. Isa pa. Malakas naman yung ikalawang tres. Offensive rebound ng San Sebastian. Nice trip para dito kay Pambid. Nahuli doon. Itong si Beityong, mukhang binagsakan niya ng siko. Si Pambid. Very unnecessary, very useless foul doon dito kay Beityong. Pero alam naman natin, Beityong and Kevin Johnson, very, very physical sa ilalim yan. Makikita natin dito sa ating replay. Ayun! Kita naman pala. Binagsakan ng forearm doon ni Beityong. Favorite ko yung pag binagsakan mo tapos paglabas ng huddle eh. Ha? Saan? Tama na kung ginagawa pero kita-kita sa replay naman. At ang matatawagan ng unsportsmanlike foul, etong si Beityong. Talagang pinaglalaban niya hanggang ngayon. Nabola lang naman daw ang inahabol niya. Nakaharang daw yung katawan. Oo eh. Ito ni Pambid. Kasalanan naman ba daw niya na nakaharang yung katawan ni Pambid? Bola lang naman daw ang inahabol niya. Ito, another angle. Nakikita natin. Ayun! Huling-huli doon. Pinipulse elbow nitong si Beityong. Si Pambid. At ang masakit doon, hindi yung siko mismo, pero umama yung mukha ni Pambid doon sa sahig. So ito, he's recuperating from that incident. Mukhang okay naman siya. Ito, this will extend the lead. Pag naipasok to ni JP Calvo to 6 points. Ay, pero wala yung kanyang free throw, 5 pa rin ang lamang nitong Letran Knights. 39.8 seconds remaining here in the first half. Letran having a stronger second quarter dito sa ating laro, Mikey. Oo, ito nga, uminit kasi si Reynang Batak. So you will see if they will go for a 2-for-1 situation. May oras pa. Ito, tumira na nga si Luib. Malakas yung tira doon ni McJur Luib. Pero na ang Batak. Hindi tinawagan ng foul doon ng referee. Pero ito, nilabas nila yung bola. Last shot sa kanila. Calvo, wala yung trust doon ni JP Calvo. 13 seconds remaining. Not the best shot doon para sa Letran. Last shot na sana sila doon. Kaya ito, bola lang sa
ng San Sebastian and the chance to end this quarter strong. Fabian, step back. Fabian, no good for the last shot of the quarter. 43-38 for the And to Letran. end the second quarter and the first half, lamang na po ang Letran Knights. 20 puntos na para dito kay Stingray. Makikita natin yung isang tres niya kanina. Isa sa maraming tres nitong si Rey ng Batak. Tignan natin kung ano magagawa nila sa second half. 43-38, lamang po ang Letran Knights. Magbabalik po tayo para sa halftime analysis nitong ating laro. Huwag po kayong alis dito sa ABS-CBN Sports and Action. To watch the latest game highlights, subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.